Bilisan mo. Kapag mabagal, baka maagaw na ang mabuting lalaki. Hahaha, ang sakit. Sino ang tumapak sa kamay ko? Dito. Saan to? Hindi ba ako tinamaan ng bala habang nag-execute ng mission? Paano ako napunta rito? Oy, akala ko wala nang iba dito. Hahaha, anong sinasagip? Lahat kayo, dito na. Kumuha ayon sa ranggo ng mga tagumpay. Kung hindi ka patay, bumangon ka at pumila doon. Nang aabuso ang mga Xiongnu. Taon-taon silang nakikipaglaban sa ating dakilang kin. Nais nilang sirain ang populasyon ng ating dakilang kin. Ngayon, may problema ang dakin. Kulang ang mga lalaki. May pananagutan ang mga babae. Binigyan ng biyaya ng emperador ang mga babaeng bilanggo. Maaaring pumili ng sinumang may sala. Kung ang isang lalaki ay makabuo at makapag-anak ng lalaki, maiiwasan niya ang parusa, makalabas sa kampo ng mga babaeng bilanggo. Batay sa mga nagawa, ikaw ang unang pumili sa Choshan Bridge. Enye. Hindi ba't parang maliit na kabayo na humahatak ng malaking kargamento ito? Naway tulungan ng mga ninuno. Huwag sana siyang mapili. Sino ang pipiliin mo? Sumama ka sa akin. Huwag ka nang umiwas, ikaw ang tinutukoy ko. Wow, kayong mga tanga. Napakawalang utang na loob nyo. Ayaw man ayaw. Kung hindi, yung sundalong nakatayo sa tabi ay pwedeng patayin ako. Pero kung papipiliin akong maglingkod sa ganitong babae, mas mabuti pang makipagsapalaran na lang. Sandali, gusto ni General Shen ang lalaking ito. Anong General Shen? Naging lalaki si Shen. Mas gugustuhin pa niyang mamatay sa laban, kaysa isakripisyo ang kanyang katawan para sa isang maruming buhay. Ngayon, kusa pa siyang pumili ng isang lalaki. Sa wakas, nakaligtas sa isang panganib. Hindi ko alam kung mula sa bibig ng tigre ay pumasok sa lungga ng lobo. Enye! Hindi ka makakatakas kahit saan ka magpunta. Akala mo ba makakalusot ka sa akin? Alam mo ba kung bakit ikaw ang pinili ko? Bakit sa daan-daang tao sa entabladong iyon, ikaw lang ang napansin ko? Dahil sa mga mata mo, walang bakas ng takot. Sa katunayan, may bahid pa ng pagkapuot. Akala ko hindi mapapansin ang kilos ko. Hindi ko inasahan na mababasa ng babaeng ito ang lahat. Kanina, sinubukan mong patayin si Chu Shanqiao. Tama. Kaysa maging biktima ng iba, mas mabuting sumugal na lang. Kawili-wili. Ako si Shen Qingyao. Anak ni Shen Qianjun, ang Marquis ng Dingbei. Anak ni Shen Qianjun, ang Marquis ng Dingbei. Mula sa alaala ng orihinal na may-ari. Nalaman ang tungkol kay Din Hao Shen Qianjun. Siya ang general na nagbabantay sa Beijing. Sayang, isang hindi makatwirang paratang ng rebelyon. Ang nagdala sa lahat ng kalalakihan ng Din Hao na mapatay. Ang mga babae naman ay ipinadala sa mga bahay aliwan. O kaya ipinalaya sa malalayong lugar. Ngunit hindi inaasahan. Si Shen Qingyao ay napakaganda at kaakit-akit. Hindi siya naitalaga sa mga guro ng musika. Sa halip ay naitalaga sa kampo ng mga babaeng bilanggo. Ayon sa mga alituntunin ng korte, kung nais kong umalis dito, kailangan ko ng isang bata. Kaya huwag nang mag-aksaya ng oras, simulan na ang trabaho. Sandali, anong ginagawa mo? Naglalakas loob kang lumaban. Ipapapunta ko ang lahat ng babae ng kiuwi sa aking tolda. Ang kabaliwan ng babaeng ito ang nagpadama sa akin ng takot. Muntik na akong gumapang palabas ng kubo. Pero ang mas ikinagulat ko ay, ang babaeng ito, bago ako, ay wala pang ibang lalaking nakasama. Ikaw si Jiboda, tama ba? Hindi maikakaila, na talagang kamukha mo ang prinsipe na naligaw sa kaharian. Sa palasyo, mukhang kung gusto kong makabangon, o kahit na ipagtanggol ang buong puok ng duke ng Dingbei. Marahil ikaw ang aking maikling daan. Ang mga tolda ay magkakalat, mukhang luma at magulo. Ngunit napakaangkop nito para sa biglaang mga pangyayari.
Kahit saan manggaling ang atake ng kaaway sa kampo. Mabilis na maipapadala ang lahat ng sundalo ng kampo. At ang tila maluwag na kampo ng mga babaeng bilanggo ay may lihim at lantad na pagbabantay sa labas ng kampo. Napakahigpit ng seguridad. Maliban na lang kung makukuha ko ang plano ng depensa ng kampo ng mga babaeng bilanggo. Kung hindi, hindi talaga ako makakatakas. Hehe, ang batang ito ay may kakayahan. Hindi naman gaanong matipuno. Nakapansin pa si General Shen sa kanya. Talagang swerte siya. Pero bakit naman ang batang ito ay makakasama ang magandang general? Kung hindi siya kinuha ni Shen Qingyao, hindi sana kami tatlo ay sumusunod kay Chu Shanqiao. Yesui, anong silbi ng swerte? Sa itsura niyang parang kulang sa nutrisyon. Kaya niyang makayanan ang ilang gabi. Kaya naming mga kapatid na alagaan ang babaeng general na ito. Hehehe, umatras ka. Ha 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 ha. Uy, medyo matigas ah. Gusto kong makita ka. Kung gaano ka katigas Hindi ko akalain na ang batang ito ay hindi lang matapang na lumaban, kundi ang mga sipa niya ay talagang malupit. Bakit kayo nakatayo lang dyan? Sabay-sabay, patayin niyo siya. Isang laban sa dalawa, medyo mahirap nga. Nasa hangganan na ang katawan ko. Kailangan na itong tapusin agad. Ha! Ha, kaya mo pang makipaglaban. Mukhang puno ka ng enerhiya, ano? Ikaw, palagi kong nararamdaman na ang tingin ni Chu Shanqiao sa akin ay medyo may masamang balak. Narinig namin na si Kapitan Qiao ay nagsasalita ng masama tungkol sa iyo. Nakarinig kami, at gusto pang makipag-away. Sinasabi ang masama tungkol sa akin. Ano bang masama ang sinabi niya tungkol sa akin? Yesi, siya. Sabi niya pangit ka. Ang ganda ng isip mo, gusto mo pa siyang paglingkuran. Naghahanap ng kapahamakan, ayos lang. Kung tamaan ito, mukhang ang ulo ko ay mababali na parang pakwan. Bakit ka patatago, hindi ka na makakaatras? Kaya't magpatuloy ka na. Naku, alam ng batang ito na tiyak na mamamatay na siya. Sadyang nag-aalok ng sarili niyang buhay. Maging ang lalaki ni General Shen ng Choshan Bridge, ayaw mo pang patayin. Wei Hongying, pinapayuhan kita na huwag makialam. Kung sakaling makuha ka ng babaeng ito sa harap mo, isa na rin itong benepisyo, di ba? Akala ko ang bilangguan ng mga babae ay may isang napakagandang babae tulad ni Shen Qingyao. Pero hindi ko inasahan na mailalabas pang isa ngayon. Ako ang bahala dito. Anong magagawa mo? Anong plano ni Wei Hongmiao? Kung mag-away tayo at lumaki ang gulo, hindi ako magiging maganda ang kalabasan para sa akin. Isang grupo ng mga walang silbi, tatlo, hindi makapanalo sa isa. Nagmamalaki pa dito at nagkakalat ng chismis. Tawagin ng tao, dalhin sila pabalik sa aking tolda. Mas mabuting magdasal na hindi magsawa ang general balang araw. Ngayon, hindi lang siya nakabilanggo, kundi pinagtatangkaan pa ng isang ganitong babae. Talagang simula ito ng impyerno. Mas mabuti pang mag-ingat ka. Hindi basta-basta susuko si Chu Shanqiao. Maraming salamat sa pagliligtas, Commander Wei. Hindi mo kailangang magpasalamat. Sinusunod ko lang ang utos ng general. Tara na, inutusan ako ng general na maghanap ng matitirhan mo. Dito ka na tumira. Maliban sa bawal kang lumabas ng kampo, pwede kang maglakad-lakad sa paligid kapag ordinaryong araw. Magpahinga ka ng mabuti. Ang utos ng general, ipinapasa ko sa iyo. Magpapatuloy tayo ngayong gabi. Kailangan nating maghanap agad ng paraan para makatakas dito. Gusto ko lang makuha ang mapa ng depensa. Napakahirap nitong gawin, parang imposibleng mangyari. Mayroon bang iba pang paraan? Ayon sa alaala ng orihinal na may-ari, ang pag-atake ng Xiongnu ay may tiyak na pattern. Halos tuwing kalahating buwan ay may nangyayari. Kung bibilangin ang oras, mukhang malapit na ang susunod na pag-atake ng Xiongnu. Kapag umatake ang Xiongnu, tiyak nakikilos ang buong kampo ng mga babae. Maaari mong samantalahin ang pagkakataon na iyon para makaalis. Ngunit bago iyon, kailangan kong maghanap ng paraan para makakuha ng sandata. Dahil sa totoo lang, masyadong mahina ang katawan ko ngayon. Ito ay espesyal na inihanda ng general mula sa kusina para sa iyo. Kung nais mong tumakbo ang kabayo, dapat mo itong pakainin ng mabuting damo. Ano ang dapat gawin? Mas mabuting kumain muna tayo. CJ! Tawagin ng tao, ilabas sila.
May kailangan si Huan Nongyin. Tumahimik ka, utos ng lider na iyon. Gusto mong mamatay, huwag akong isama. Kung malaman ni Shen Qingyao ang tungkol dito, may koneksyon ako sa mga tao ng hukbong hangganan. Alam mo kung ano ang magiging resulta. Huwag ka nang mag-atubiling mag-isip. Kapag natapos na natin ang bagay na iyon, makakaalis na tayo sa kampo ng mga babaeng bilanggo. Makakapasok tayo sa hukbong hangganan. Sa oras na iyon, kailangan pa bang matakot kay Shen Qingyao? Sabihin mo sa taong iyon, dapat sana ay pipiliin ko si Jiboda. At saka siya'y pasiklabang papatayin. Ngunit hindi ko inasahan na si Shen Qingyao ay biglang sumingit, na nagpalugi sa aking plano. Hindi ko inasahan na ang payat at matangkad na tatlo ay pupunta para sa kanya. At muling nasira ang aking plano. Dahil sa paglitaw ni Wei Hongying. Sa tingin mo may pagkakataon pa ba? Kung ang pinuno na si Jiboda ay hindi nakatiis sa tukso. At namatay sa kama. Niloloko mo ba ako? Nandyan si Shen Qingyao. Sa tingin mo ba si Jiboda magkaka-interes pa sa ibang babae? Tongling, huwag mong kalimutan kung ano ang dati kong pagkakakilanlan. Nga, nakalimutan ko na. Dati ikaw ang pangunahing babae sa bahay aliwan. Magaling kang humarap sa mga lalaki, iyan ang talento mo. Bagaman maaaring magalit si Shen dahil dito. Malalim naman ang nararamdaman ni Qingyao. At ang tukso na makapasok sa hukbong panlaban sa hangganan ay sapat na dahilan para tayo'y sumugal. Kung tama ang aking alaala, sa labas ng kampo, may isang lugar na pinaglalagyan ng mga sirang sandata. Kahit nasira at itinapon na ang mga ito. Para sa akin ngayon, napakagandang gamit ang mga ito bilang panlaban. Isang naputol na sibat at espada. At isang ulo ng mahabang sibat na mailamat. Mayroon pang ang isang naputol na pana. Para kanino mo ba pinupulot ang mga basurang iyan? Pangangalaga sa sarili para mapanatili ang aking katawan. Ang mga babae sa kampo ay parang mga lobo at tigre. Pangangalaga sa sarili. Nais ko pa ring tumakas. Ayokong manatili dito ng walang hanggan. Tama ka, tapat ka. Madaling makaalis, ngunit mahirap mabuhay. Ang lokasyon ng kampo ng mga babaeng bilanggo ay nagpasya sa ating kapalaran. Sa harapan ay teritoryo ng mga Xiongnu, na may 300,000 na sundalo na nakaistasyon. At kahit na nasa likuran natin ang hilagang pader ng Qin, magtatanong tayo kung bibigyan tayo ng mga sundalo ng buhay. Kaya kung nais mong mabuhay, manatili ka na lang dito. Tinitiyak ko ang iyong kaligtasan. Ano talaga ang gusto mong gawin? Kapag panahon na para malaman mo, malalaman mo rin. Ngayon, unahin muna ang mga mahalagang bagay. Ano man ang mangyari, ang malakas na katawan ang pundasyon ng lahat. Bakit espesyal ka sa kanya, General? Dumarating na ang mga Xiongnu. Kung sakaling hindi pabor ang labanan, kailangan mong tiyaking ligtas siyang makakaalis. Bakit si Shen Qingyao ay iniisip pa ang kaligtasan ng isang lalaki sa ganitong oras? Iniisip niya pa ang kaligtasan ng isang lalaki. Huwag kang magtanong, magtiwala ka sa akin. Hanggat siya'y ligtas, baka doon lang tayo magkaroon ng pag-asa. Matapos ang nangyari kagabi, nakakatakbo pa rin ngayon. Talagang malakas at masigla ka. Hindi na ako nagtataka kung bakit nagustuhan ka ni Shen Qingyao. May mga espiya ng Xiongnu na lumitaw. Dali, gawin na natin ayon sa plano. Kapag nahuli tayo, hindi na aabot. Alam ko. Pero sapat ang lakas ng pinsala nito. Ano man ang mangyari, ito ay maituturing na isa sa mga sandata ko sa ngayon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, kayang-kaya itong pumatay ng isang tao agad. Noong nakaraan, ang mga nagdadala sa akin ng pagkain ay mga tao na espesyal na inatasan ni Shen Qingyao. Ngayon, malinaw na bagong mukha ito. Sino ka, Xiao Cao? May kailangan si Xiao Cao. Hayaan mong ako ang magdala sa iyo ng pagkain mula sa kanya. Pero sino ang magdadala sa iyo ng pagkain? Wala rin namang pinagkaiba. Kumain ka na, mukhang nag-aalala ka lang. Huwag nang pag-usapan ang mga lalaki. Kahit na isang ligaw na baka, uminom man, mababaliw pa rin. Dumarating ang mga Xiongnu. Maghanda sa laban. Sasalakay ang mga Xiongnu. Ito ay isang pagkakataon para sa akin. Ang pagkakataong ito ay talagang nagdadala sa iyo sa kamatayan. Pupunta ako, pero hindi ko inasahan na talagang nandito sila para patayin ako. Yes mabilis ang reaksyon. Kung lalapit ka pa, tiyak na mamamatay ka. Paano naman ang ganitong kalokohan ay gusto akong patayin? Huwag mong sisihin ako sa hindi pagpaalala sa iyo. Mukhang maliit itong bagay na ito. Ngunit huwag itong maliitin. Hindi ko inasahan. Ang bagay na iyon ay may ganoon kabilis na bilis at kakayahang tumagos. Mukhang pumasok na ang mga hon. May pagkakataon na akong makatakas. Magandang bagay. Bakit ka nandito? Tumakbo ka sa kahabaan ng gubat. Huwag kang pupunta sa hilagang pinto. Bakit mo ako tinutulungan? Hindi ako ang tutulong sa'yo, kundi si General Shen. Si Shen Qingyao.
Bakit ka pa nag-aaksaya ng oras? Bilisan mo. Haya! Kung mabubuhay ka o hindi, nakasalalay na lang sa sarili mong kapalaran. Matatag ang ugali ng batang ito. Marunong siyang magpakumbaba. Siguradong hindi magiging mababa ang tagumpay niya balang araw. Sana, alang-alang sa pagpapalaya sa kanya. At sa panandali ang ugnayan. Matulungan niyang maibalik ang dangal ng Marquis ng Dingbe. Dumating na ang mga reinforcements ng Hans, General. Mabilis, umatras na tayo. Saan tayo makakapunta? Papayagan ba tayo ng mga sundalo sa hilagang pinto na makapasok? Pumatay kayo at gumawa ng daan. Wala pa si Huan Nongying. Mukhang hindi na makakaligtas ang mga tao sa Jiboda sa pagsalakay ng Hans. Mukhang panahon na para bumalik sa hilagang pinto at makipag-alyansa sa mga sundalo. Tayo na! Putang ina! Ay! Malakas ang pag-atake ng mga Hans. Sa dami ng mga babae sa bilangguan, malamang hindi nila mapipigilan. Sana ay matalino si Shen Qingyao na dalhin ang mga tao at makaalis ng maaga. Agad na umatras. Mukhang walang tao na naninirahan sa baryo na ito. Saan tayo pwedeng pumunta pagkatapos nito? Kailangan dumaan sa hilagang tarangkahan papuntang Kabisera. Ang dating may-ari ay napagbintangan sa hukbo. Mukhang may kinalaman dito ang ilang tao sa hukbong nasa hangganan. Kung pupunta tayo sa hilagang tarangkahan ng walang plano, baka tayo pa mismo ang mahuli. Halughugin natin dito. Tingnan natin kung may nakatakas pa. Hindi ko akalaing ganun kabilis dumating ang mga Xiongnu. May nangyayari dito. Nagpapakamatay ka. Ilan kayong dumating? 5 kami, 3 pa ang nasa dulo ng nayon. Kung ang mga sundalong Xiongnu ay isang malaking grupo, delikado talaga ako ngayong gabi. But there are only a few of them. If the method is right, perhaps we can take care of them all. Bakit kayo nagpasya na atakihin ang kampo ng mga babaeng bilanggo? Noong mga nakaraang pagkakataon, tuwing umaatake ang mga Hans, laging hinahati ang puwersa para itaboy ang kampo ng mga babae. At pagkatapos ay nililimas ang mga lupaing ng dakit sa labas ng hilagang pinto. Ngunit sa pagkakataong ito, malinaw na ito ay nakatuon sa kampo ng mga babaeng bilanggo. Sinasabi nito, may mga tao sa hanggahan na may koneksyon sa ating pinuno. Basta't maalis natin ang kampo ng mga babaeng bilanggo, magbibigay sila sa atin ng 100,000 sako ng bigas. Mukhang may mga tao sa hanggahan na nagtataksil sa atin. Ngunit hindi ko maintindihan kung bakit nila gustong wasakin ang kampo ng mga babaeng bilanggo. Hindi ba alam ng mga taong ito? Ang kampo ng mga babaeng bilanggo na nakaistasyon sa labas ay parang isang pako na nakabaon doon. Kaya kahit paano, nagdadalawang isip ang mga Xiongnu na kumilos. Ngayon, wala na ang kampo ng mga babaeng bilanggo. Ang malawak na lupain sa labas ng hilagang tarangkahan. Hindi ba't magiging likod bahay na lang ng mga Xiongnu iyon? Kapag nakapasok na kayo, balak ninyong tumakas, ano? Maawa ka, wag mo lang akong patayin. Kahit ano ang ipagawa mo, gagawin ko. Yenue, patawarin kita. Tapos hahayaan kitang muling maghasik ng lagim sa mga mamamayan ng Dakian. Ang tiyo ko ay isang opisyal ng suplay ng hukbo. Kung pera o pagkain ang kailangan mo, magagawan ko ng paraan. Opisyal ng suplay ng hukbo, ngayon wala akong kahit ano. Wala akong pag-aari. Kung makakapagpalit ng kaunting ginto o pagkain, ayos na rin. Kung ayaw mong mamatay, dapat maging maayos ka. Si Wei Honging pala ito. May kasunod na 15 babaeng sundalo. Lahat sila ay mukhang pagod. Malinaw na tumakas sila mula sa kaguluhan ng kampo ng mga babaeng bilanggo. Kiboda, anong ginagawa mo dito? Bakit ka napunta rito? May ilang mga sundalong Xiongnu na walang muwang, na biglang sumugod, at nadakip sila. Nasaan si General Shen? Hindi siya kasama ninyo. Nasa gitna siya ng labanan. Laban sa mga Xiongnu, na nabuhay ng 2 beses. Si Shen Qingyao ang aking unang babae. Ay, ang mga magaganda ay may maikli at malupit na kapalaran. Hindi namatay ang general na babae. Nahuli ng ating general at ginawang alipin sa likod ng kampo. Hindi namatay ang general. Ang mga bilanggo sa kampo ay agad na sumama sa akin para iligtas siya. Ang general ay, sandali, may panganib ang general. Hindi ako makakapayag na walang gawin. Huwag magpadalos-dalos, tiyak na makakatulong tayo. Ngunit kailangan din ng tamang paraan. Siyempre, hindi pwedeng tayo lang na 10 ang tutulong. Parang mga tupa na papasok sa bibig ng tigre. May paraan ka ba? Siya na ang paraan, di ba? Hayaan siyang dalhin tayo para makapasok tayo. Iligtas si General Shen. At pagkatapos ay sunugin ang kanilang malaking kampo.
Mukhang talagang iba siya. Hindi natatakot sa panganib. Mayroon lamang siyang tapang na magpatuloy. Ito ba ang dahilan kung bakit pinahalagahan siya ni Shen Jiang? Sige, susundin namin ang iyong plano, Dixon. Ipinapaabot ko po, Ginoo. Tapos na ang usapan. Nais makipagkita si Chu Shanqiao. Papasukin mo siya. Paggalang, mahal na Ginoo. Patay na si Giboda. Mahal na Ginoo, patay na siya. Magaling, mahusay ang ginawa mo. Mahal na Ginoo, maaari bang maglingkod ang inyong lingkod para sa inyo? Bagamat ang Choshan Bridge ay maaaring gamitin sa medisina, ang itsura nito ay talagang nakakasuka sa akin. Mas mabuting bumaba at magpahinga. Hayaan mong pag-isipan ko ito, Ginoo. Magpadala ng tao para bantayan siya. Huwag mo akong pasukin sa gulo. Si Bada, mukhang hindi na magiging maayos ang plano mo. 300,000 na hukbo ng Seongnu ang sumasaklaw sa langit at lupa. Sa dami namin na 15 tao, ang isipin na makapasok at iligtas ang tao, ay talagang isang napaka-imposibleng ideya. Kahit na ang kampo ng mga Huns ay parang bakal na pader. Kapag humaharap sa daan-daang mga mabangis na kalabaw, tiyak na ito'y guguho. Baguhin ang plano. Natatakot ang mga kalabaw sa apoy at ingay. Mamaya, mag-iisip tayo ng paraan para itaboy ang kawan ng mga kalabaw papunta rito. Harapin ang kampo ng mga Xiongnu. At pagkatapos ay ibuhos ang langis ng apoy sa mga bison na ito. Sapat na iyon para sa kampo ng mga Xiongnu na makain ng isang palayo. Sa oras na iyon, makakapasok na tayo. Mas ligtas ito kaysa sa puwersahang pagpasok ng 0 beses. Pero wala tayong langis ng apoy. Dahil ang iyong tiyuhin ay isang opisyal ng suplay ng militar. Dapat alam mo kung saan nakalagay ang langis ng apoy, di ba? Huwag magpanggap. Kung hindi, alam ko. Ayos lang na malaman. Dalhin mo ako para makuha ito. Sasama ako sa iyo. Marami ang tao, malaking target. Kaya ko na mag-isa. At kailangan nyo ring samantalahin ang pagkakataong ito. Pagsamahin ang kawan ng mga bison. Mag-ingat. Mahalaga ang buhay. Maging tapat ka, huwag magpanggap. Sasaktan kita agad. Nasaan ang gasolina? Nandoon lang. Kilalang kilala ba ang dalawang iyon? Magpakilala ka. Lumapit ka at kausapin mo sila. Kunin mo ang atensyon nila. Sige, pupunta na ako. Tandaan mo kung magtatangkang mandaya ka. Kahit mamatay ako, unahin kitang patayin. Kung malaman ito ng iba, tahimik kong dinala ka sa loob ng kampo. Huwag mong sabihing ako'y malalaglag. Kahit ang tiyuhin ko ay mapapahamak din. Kung sakaling dalhin ko ang mga tao at mahuli ang mga narito, baka makakuha pa ako ng gantimpala. Dito, hindi bababa sa daan-daang tao. Pati sa gitna, may mga malaking banga na nakalagay. Malinaw na naglalaman din ito ng langis. Yaman na tayo nito. Tumakbo ka na, kundi mamaya, hindi ka na makakatakas. Nay! May tagas, bilisan mo ang pag-apula ng apoy. Sino ang nakakaalam kung gaano kalakas ang pagsabog ng mga langis na iyon? Siyempre, mas mabuti kung lalayo ka. Kiberda, anong ginawa mo? Ito ay sobrang hindi ka pani-paniwala. Nagsindi ng apoy. Naglagay ng paputok. Ang tapang mo talaga. Sino ang mag-aakalang ang kampo ng mga Xiongnu na may 300,000 sundalo? Ay halos magulantang ng isang tao lamang. Ibuhos ang langis sa buntot ng baka. Itago mo ito dito. Handa na sa anumang oras upang tumulong. Nakaalerto na ako. Handang tumulong anumang oras. Ito na ba ang pag-ikot ng lupa? Isara ang kampo. Mabilis, isara ang kampo. Kahit alam kong nakakulong ang mga bihag sa silangan, ngunit masyadong malaki ang lugar. Hindi madaling makahanap ng lokasyon sa ngayon. May utos ang general. Walang sinuman ang dapat magulo. Pigilan ang kaaway sa pag-atake sa kampo. Ang general ng Xiongnu ay mabilis ang reaksyon. Ipinapakita rin ito na hindi na ako maraming oras. Kapag nakabawi na ang kampo ng Xiongnu, mahirap na ang magligtas ng tao. Kailangan kong magmadali. 2 sundalong Huns na nakabantay sa pintuan ay hindi na apektuhan kahit kaunti ng kaguluhan sa kampo. Sino? Bakit ka nandito? Dali, lumayas na tayo. Kapag nakabawi ang mga Huns, hindi na tayo makakatakas. May kalaban kaya pwede kang makipaglaban.
Huwag mong maliitin ako. Ngayon, ang aking pisikal na kondisyon ay hindi na kayang suportahan ang ganitong mataas na antas ng ehersisyo. Ang maglakad ay mabuti. Napakabuti. May 300,000 na sundalo na nakaistasyon. Paano pa nakapasok ang tao ng tahimik sa kampo? Nasira ang langis. Nasunog ang kalahating suplay ng pagkain. Kayo ba ay mga walang silbi? Mahal na general, kalmahin mo ang iyong galit. Nasunog ang langis ng general. Nasira ang mga suplay ng pagkain. Sinasabing may nakakita sa nag-apoy. Sino ang nasa labas ng kampo? Dalhin siya dito para magtanong. Batu, narito po. General, ano po ba ang relasyon ninyo kay bayan? General, siya po ay isang hamak na tao. Sabi ng tiyo mo, nakita mo raw ang taong nagsindi ng apoy gamit ang langis. Ikwento mo, ano ang itsura ng taong iyon? Ano ang kanyang layunin? Kung sasabihin mo ang lahat, hindi ko na maitago ang tungkol sa pagkakahuli ko. At tumulong pa siyang magpalusot sa kampo para hanapin ang langis. Lahat ng iyon ay mabibigat na kasalanan. Kahit pa may tiyuhin siya, malamang ay masama pa rin ang kanyang kahihinatnan. Ang asawa ng general ay malakas at matipuno na parang guya. Maitim ang balat at hindi maganda ang itsura. Mabilis at liksi ang mga kilos na parang hangin. Mabagsik at malupit kung umatake, parang Diyos ng kamatayan. Alam mo ba kung ano ang layunin ng taong iyon na pumasok sa aming kampo? Upang iligtas ang tao. Para iligtas ang babaeng general na nahuli namin. Ah, bilisan mo. Agad na ilagay sa mabigat na bantay ang babaeng general na si Shen Qingyao. General, may pumasok sa kampo. Nailigtas ang babaeng general. Habulin ninyo siya. Kahit anong mangyari, dalhin mo sa akin si Shen Qingyao. Sana ay matagumpay kang makatakas. Kung mahuli ka at ibalik dito, siguradong buhay ko ang kapalit niyan. Batu, malaki ang nagawa mo sa bagay na ito. Itataas kita bilang kapitan ng 100. Kasama ng iyong tiyuhin, bantayan ninyong mabuti ang suplay ng pagkain at gamit ng hukbo. Hindi ko man lang namalayan na promote na pala ako. Mula sa isang simpleng sundalo, diretsyong na promote bilang kapitan. Parang nahulog na lang mula sa langit ang pagkakataong ito. Bukod dito, dahil nakita mo na ang taong sumisilip sa kampo, ikaw ang makikipagtulungan sa pintor ng hukbo para iguhit ang kanyang anyo. Ang mga sinabi ko ay puro kalokohan. Hayaan mong iguhit ko ito. Ano ang iguguhit? Isang hindi tiyak na anyo. Sige, susundin ko. Tapos na ito, bilisan mo at sumunod. Tumakbo ka sa direksyong ito. Nandyan sa harap si Wei Honglian para tumulong. Ako ang maiiwan para sa likuran. Ikaw, anong ikaw? Bilisan mo at makipagkita kay Wei Hongyun. Huwag kang mag-alala, hindi kita basta iiwan. Mabilis akong makikipagtagpo kay Wei Honglin. Babalik tayong magkasama para iligtas sila. Sa pagtingin, mayroong hindi bababa sa ilang dosenang sundalong Xiongnu. Huwag nang banggitin ang mga sundalo ng Xiongnu na patuloy na dumarating mula sa malaking kampo sa likuran. Patayin! Maging ang mga sandata ay naiwang itinapon. Tanggapin mo na lang ang kamatayan mo. Nagmamalaki ka pa. Kung hindi kita papatayin, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Isang patay, isang kita. Baka makabalik pa ako sa nakaraan. Ah, huwag kayong humabol. Magmadali kayong umatras. Maraming sumusuportang sundalo sa kampo ng mga Xiongnu. Kung mahuhuli tayo, wala tayong makukuhang pagkakataon na makatakbo. Mabilis, mga ngabayo ng lobo. Sumunod ka sa akin, dumaan tayo sa maliit na gubat. Bakit ka pa nag-iiwan ng huli? Alam mo bang mamamatay ka? Hindi mo naman maiiwan ang isang babae sa likuran, di ba? Saka, ginawa ko ang lahat para iligtas ka. Kung mahuli ka ulit, lahat ng ginawa ko ay mauwi sa wala. Hindi mo na pwedeng gawin yan ulit. Kahit nasa bingit ng kapahamakan. Kung may mamamatay, ako muna. Ano ang susunod nating gagawin? Wala na ang kampo ng mga babaeng bilanggo. Lahat tayo ngayon ay parang mga talang walang ugat, palutang-lutang. Dadalhin ba natin ang mga tao sa hilagang bayan? Pero tayong lahat ay may kasalanan. Baka hindi rin maganda ang kahihinatnan natin pagdating doon. Pero kung hindi tayo babalik sa hilagang bayan, saan naman tayo pupunta? Baka may alam siyang ibang paraan. May naiisip ka ba? Yung maliit na baryo na tinuluyan ko noon. Siguro pwede tayong pansamantalang tumigil doon para magtago. Walang tao at medyo tago pa. Ang pinaka-importante, may kagubatan sa likod ng nayon. Kahit may dumating na sundalong Xiongnu, makakapagtago tayo agad sa kagubatan. Sige, doon na tayo. Ang nayon na iyon, puro walang silbi ang mga tao. Hindi makahanap ng higit sa 10 sugat ang sundalo. Anong silbi nyo pa? Mahal na general, kalma lang. Paano ako magiging kalmado kung ganito? 300,000 sundalo, hindi makakuha ng kahit 10. Bibigyan ko kayo ng 3 araw. Hanapin nyo ang mga taong ito. Sundin ang utos, mahal na general.
Ang supply ng pagkain ng general ay nasunog ng higit sa kalahati. Baka naapektuhan na nito ang pagpapanatili ng hukbo. Ang dami ng nawalang supply ay galing sa general. Ikaw, Ginoong Ba, bilang opisyal ng supply, dapat ay ikaw ang mag-isip ng solusyon dito. Ang paglipat ng supply mula kay General Wang ay nangangailangan ng oras. Sa ngayon, hindi ito makakasagot sa agarang pangangailangan. Bago umalis, makakapagbigay ba ng suporta sa pagkain ang mga sundalo sa hangganan? Kaysa maghirap sa pagkuha ng pagkain mula sa iba't ibang lugar, mas mabuti pang ipasa ito sa mga sundalo sa hangganan. Sa katunayan, may utang pa ang mga sundalo sa hangganan sa atin ng 100,000 sako ng pagkain. Magpadala ng mensahe sa mga sundalo sa hangganan. Doblehin ang pagkain. Dapat itong maihatid sa loob ng 3 araw. Sabihin mo sa kanila na kung hindi sila magbibigay. Kapag nasa labas na ng lungsod ang mga sundalo, basta makarating ang supply ng pagkain sa harap. Yung ilang libong kaba ng bigas na itinago ko, ay maayos kong mailalagay sa sarili kong bulsa. Pagkalipas ng ilang panahon, palihim ko iyong ibabalik sa tribo. Tapos ibebenta ko sa ibang mga tribo. Makakakuha ako ng malaking halaga ng pilak. Itset, tara. Pusta sa malaki o maliit. Ako ang magpapasya dito. Hahaha, ilabas ang lupa. Hahaha, Tito. Bakit ka nandito? Maglaro lang pero hinaan ang ingay. Kung malaman ng general, magkakaproblema ka talaga. Tama ang sinabi ng tiyuhin. Tandaan ko yan, may kaugnayang kamag-anak. Nakakainis na hindi siya pinapansin. Talagang walang pagkatao. Ang general ay labis na galit ngayon. Ang mga pumasok sa kampo ngayon. Ikaw ay kapitan na ngayon. At saka nakita mo na ang taong iyon. Bukas, dalhin mo rin ang tao para maghanap. Kung mahuli mo ako ng taong iyon, maghintay ka na lang sa mga biyaya. Mas mabuti pang manatili ako sa kampo para magbantay. Bumaba ka na, bukas dalhin mo na ang tao para maghanap. Sa bakuran, malinaw na may ilang mga bangkay. Bakit ngayon wala nang anuman? Kahit na anong hayop ang kumagat o kumuha, dapat may natitirang bakas, di ba? Baka may iba pang tao sa maliit na nayon na ito. Ano nang nangyari? Mukhang may iba pang tao dito. Kalma lang, huwag magpanik. Nakatago ang mga taong ito sa dilim. Baka nakatingin sila sa atin. Sabihin mo sa iba na mag-ingat lang sa ilalim ng radar. Kung ito ay sa modernong panahon, ang grupong ito ay tiyak na mga elite na espesyal na puwersa. Masyadong kaunti ang kahoy ng general. Lalabas ako para maghanap. Alainan. Sasama na lang ako sa iyo. Mas marami tayong mahahanap. Mag-ingat ka sa pagbalik. Huwag masyadong lumayo. Yitset, hindi dapat ganito. Ang paligid ay sira-sira at desolado. Walang bakas ng sinumang naglakbay dito. Ngunit bakit ang mga bangkay ng mga hon ay nawala ng napakalinis? Walang bakas ay hindi nangangahulugang walang tao. Sa katunayan, ang mga kalaban na ganito kahusay magtago. Ang siyang pinaka-nakakabahala. Bumalik na tayo. Jiba, maaari ba kitang hilingin ng isang bagay? Sabihin mo lang, Kapitan Wei. Kaya kong gawin iyon. Hindi ako tatanggi. Kung sakaling may mangyaring hindi inaasahan, kailangan mong dalhin ang general na mabuhay. Huwag mag-alala. Gagawin ko ang lahat upang maiwasan ang araw na iyon. Litsat, finally lumabas ang daga. Huwag maging kampante, mag-ingat sa kagat ng daga. Yenwei, sino kayo? Mga dayuhan, umalis kayo sa nayon. Kung hindi, titigan nyo ang suot ng isa't isa. At mayroon pang aura na umaabot sa katawan. Malinaw na sila ay mga sundalo. Ngunit ang mga sundalong nakita ko ay nakasuot ng kayumangging balat na armor. Ngunit ang dalawang tao sa harapan ko ay nakasuot ng itim na balat na armor. Kayo ba ay mga sundalo ng Dingbei? Ang mga sundalo ng Dingbei ay nawasak kasama ang pagkapuksa sa puok ng Dingbei. At sila ay pinakawalan. Kahit na may ilan na nanatili. Ngunit isinama rin siya bilang bahagi ng hukbong panhangganan. Bakit may mga tao ng hukbong Dingbei dito? Sino ka? Mula sa mansyon ng Marquis ng Dingbei. Wei Hongquan. Bilisan mo, bumalik ka agad at sabihin sa general. General, hindi ko akalaing may natitirang sundalo ng hukbong Dingbei na nagtatago sa maliit na baryong ito. Binibini, ako po talaga ang inyong lingkod. Ako po si Qin Taishan. Binibini, pito mong tiyo. Bakit ka nandito? Hindi ba't napatay ka na noon ng mga Xiong Nu? Binibini. Noon po, bilang lingkod ni Marquis, pinamunuan ko ang hukbo sa labas ng hangganan laban sa mga Xiong Nu. Ngunit ang mga supply ng pagkain na ipinadala mula sa likuran ay may mga kamay na humawak dito. Ang supply ng pagkain para sa 100,000 na sundalo ay nahaluan ng buhangin. Ang mga mandirigma ay hindi nakakakain ng sapat. Dahil dito, nagdulot ito ng malaking pagkatalo sa hukbo ng Dingbei. Sa harap ng pagsalakay ng mga Xiong Nu, ang aking mga tauhan ay nanguna sa mga sundalo ng personal na gwardiya upang humadlang. Kahit na nakaligtas ako sa kamatayan, nalaman ko rin na ang tahanan ng duke ng Dingbei ay inutusan na salakayin. Kaya't naghintay ako sa labas kasama ang mga tao. Umaasa na makakarating ang araw ng paghihiganti para sa puok ng hilagang prinsipe. Sino ang nag-utos sa mga supply ng pagkain? Noong mga panahong iyon, ang mga sundalo sa hangganan ang namahala sa pagdadala ng mga supply. Sino talaga ang naghadlang dito? Matagal nang nag-imbestiga ang aking mga tauhan. Ngunit wala pa ring tiyak na ebidensya. Pero ang tiyak
ay siguradong may kinalaman dito ang hukbong panhangganan. Ayon sa alaala ng orihinal na may-ari, noong may hukbong Dingbei pa noon, ang hukbong panhangganan ay isang hindi kapansin-pansing puwersa ng depensa lamang. Hanggang sa tuluyang nawasak ang hukbong Dingbei, saka lamang umangat ang hukbong panhangganan. Naging isang malakas na puwersa na nagbabantay sa hilagang hangganan ng Dakin. Ngayon, sa tingin, ang pagbagsak ng pangkalahatang hukbo ng Biping ay may malaking kaugnayan sa mga hanggahang sundalo. Kahit na hindi ito ang pangunahing dahilan, tiyak na nakatulong sila dito. Sa mga nakaraang taon, palagi mong dinala ang mga natitirang sundalo ng Biping dito. Salamat sa iyong pagsisikap, walang kakayahan ang aking mga tauhan. Sa mga nakaraang taon, 2 lamang ang kaya kong dalhin ng mga kapatid, na nagkukubli sa nayon sa hangganan na ito, habang iniiwasan ang pagsisiyasat, at lihim na nangangalap ng ebidensya. Akala ko na ang pagkakasala ng puok ng duke ng Bibi ay hindi na kailanman malilinaw. Hindi ko akalain na makikita ko dito. Binibini, lumabas na ang mga kapatid mong lalaki para batiin ka. Nagbibigay galang po ako, Binibini. Tumayo na kayong lahat, dahil nandyan kayo. Naniniwala akong hindi lang natin malilinis ang pangalan ng pamilyang Dingbei, kundi pati na rin, mapapalipad natin muli ang watawat ng hukbong Dingbei. May itatanong ako. Dati, dito ang mga bangkay ng mga Hans. Sila ba ang nag-ayos nito? Ginoo, ito ay si Kiberda. Siya ay aking tao. Hahaha, kami ang nag-ayos nito. Dahil dito, madalas may mga Hans na lumalabas. Nahuli sila, maaaring dagdagan ang panganib na ma-expose ang ating taguan. Ngayon, masyadong madilim na. Pagkatapos ng liwanag, dadaling ko kayo sa isang ligtas na lugar para magpahinga. Bagaman hindi malinaw, bakit may isang tao na gumagamit ng pagkakakilan ng prinsipe? Ang makikita sa mga sundalo sa hangganan, at muntik ng mapatay. Pero sa huli, siya ay prinsipe ng Dakian, at ang buong pamilya ko ay pinatay ng emperador ng Dakian. Kung pag-uusapan ang galit, syempre meron. Pero hindi ko alam kung bakit. Hindi ko magawang magalit kay Jiboda. Ano ang iniisip mo? Hindi ka ba magpapahinga muna? Hindi ako makatulog sa ngayon. Baka pwede tayong mag-usap. Pag-usapan na lang natin mamaya. Sa kabila ng lahat, gusto kong tulungan ang babaeng ito. Pero tungkol saan? Lahat ay dapat pag-isipan ng mabuti. Lanuhin natin ng dahan-dahan. Patayin ang apoy. Sumunod ka sa akin sa lagusan. Tama nga ang hinala ko. Narito ang lagusan. Hindi nakapagtataka na kahit napansin ko ang kakaiba. Hindi ko mahanap ang tao, sapagkat lahat sila ay nakatago sa lagusan. Nalihim na nagmamasid sa atin. Bakit nandito? Dito ako nahuli noong nakaraan. Sana hindi ganito kabagsak ang swerte ko ngayon. Muli na naman bang makikita ang malas na iyon? Sige, suriin ng mabuti ang lugar na ito. Ang lugar na ito ay perpekto para magpahinga, Ginoo. Sige, dito tayo titira. Ngunit utusan ang lahat na maging alerto. Dapat may tao na patuloy na nagbabantay. Ang taong ito ay ang naunang nahuli ni Kiberda. Mukhang hindi siya namatay sa pagsabog na iyon. Sa halip, umangat pa siya sa ranggo. Ang batang ito ay hindi nakasuot ng karaniwang balat ng sundalong Seongnu, kundi ng bakal na baluti. Sa loob ng hukbo ng Seongnu, karaniwang sundalo ay may balat na baluti. Sargento ay may bakal na baluti. Kapitan ay may tanso na baluti. Sa itaas nito ay ang mga general na may pilak na baluti at ginto na baluti. Ang taong ito ay isang duwag. Bakit hindi tayo lumabas at hulihin siya ulit? Tanungin ang sitwasyon. Huwag kumilos ng padalos-dalos. Sa labas, may isang kumpletong grupo ng 100 sundalo. Huwag na nating pag-usapan kung kaya ninyong magtagumpay, paano kung may makatakas kahit isa? Baka biglang sumugod dito ang napakaraming sundalong Seongnu. Ang lagusang ito ay papunta sa likod ng bundok. May mga sibilyan pa roon. Huwag na huwag ninyong hahayaang mabunyag ito. Uncle Qin, nagwawala ang mga Seongnu. Ang mga bayan sa labas ng hilagang tarangkahan ay ilang ulit nang nilusob ng mga Seongnu. Paano pa magkakaroon ng mga tao roon? Ang may kakayahan, matagal nang lumikas kasama ang kanilang pamilya. Ang mga walang kakayahan, napilitan na lang maghanap buhay sa mga kagubatan. Kahit mukhang tigang at abandonado ang paligid ng hilagang tarangkahan ngayon. Sa kaibuturan ng mga kagubatan, marami pa ring mga tao ang naninirahan. Para sa mga taong iyon sa kagubatan, huwag tayong magpadalos-dalos tungkol dito. Habang hindi pa napapansin ng mga Hans ang mga ito, mas mabuting umalis na tayo dito. Gusto kong makipag-usap sa kanya. Gusto ng batang ito na magpakitang gilas. Kailangan din niyang malaman ang mga panganib. Ang padalos-dalos na pagkilos ay makakasama sa ating lahat. Kakaabot lang natin dito. May mga sundalong Seongnu na lumitaw sa likuran. Hindi ba dapat nating alamin kung bakit? Siguradong may naiwan kayong mga bakas. Kaya't nagdulot ito ng pagsunod ng mga sundalong Seongnu. Kaya nais kong malaman ito. Sigurado ka ba? Huwag mag-alala, may karanasan ako sa pakikitungo sa kanya. Sige, subukan mo. Kung hindi tama ang sitwasyon, agad na umatras. Kung may panganib si Jiboda mamaya, agad na tumakbo para iligtas siya. Tiyakin ni Tiyukin na handa ang mga tao. Kung may mangyaring hindi inaasahan, kapag nailigtas na natin ang tao, agad na sirain. Naiintindihan na ito. Kailangan pang maghintay.
Hintayin ang pagkakataong makuha siya ng tahimik. Dumating na ang pagkakataon. Huwag kang maingay, kung hindi, papatayin kita ngayon din. Huwag mo akong patayin, humarap ka. Ang taong ito sa harap mo. Hindi ba't siya yung salot na nahuli natin noong nakaraang araw? Ito na ba ang pagkakasangkot ng tadhana? Mukhang naaalala mo pa ako. Naaalala ko. Huwag mo akong patayin, gagawin ko ang lahat. Hahaha, bakit kayo nandito sa nayon na ito para magpatrol? Inatasan kaming magpatrol. Saktong dumaan kami dito. Naghahanap ng lugar para magpahinga. Bakit mo naman pinili itong lugar? Maraming nayon sa labas ng biguan. Hindi naman ito maaring coincidence, di ba? Ang coincidence ay talagang coincidence. Kaya, may mga galaw ba sa kampo ng mga Xiongnu? Mga galaw at suplay. Ito ang suplay ng pagkain. Sa mga nakaraang araw lang, ang mga sundalo ng Dakin ay magdadala sa atin ng suplay ng pagkain. Bakit kailangan ng mga sundalo na magdala ng suplay ng pagkain sa inyo? May kinalaman ito sa iyo. Sinunog mo ang langis, at nasunog mo ang kalahati ng suplay ng pagkain. Dahil dito, nagalit ang general. Agad nilang ipinadala ang balita sa mga sundalo ninyo sa hangganan. Kailangang doblehin ang suplay ng pagkain at gamit na ipinadala noong huling pag-atake sa kampo ng mga babaeng bilanggo. Kung hindi ito maihatid sa loob ng 3 araw, lulusob na kami sa lungsod. Noong huling pag-atake sa kampo ng mga babaeng bilanggo. Kaya pala ganoon kalakas ang pag-atake ng mga Xiongnu noon sa kampo ng mga babaeng bilanggo. Iyon pala, may koneksyon pa pala ito sa mga sundalo sa hangganan. Pero bakit kaya may traidor sa loob ng hukbong panhangganan? Gustong-gusto mo talagang wasakin ang kampo ng mga babaeng bilanggo, ano? Alam mo ba kung sino sa mga sundalo sa hangganan ang nakikipag-ugnayan sa inyong general? Hindi ko alam. Sige, umalis ka na. Sandali lang, kuya. Patawarin mo ako. Ano man ang ipagawa mo sa akin sa hinaharap, gagawin ko. Ano ang pangalan mo? Kapatid na Batu. Ang pangalan ko ay Batu. Tandaan mo, Batu. Kung may maglakas loob na ibulgar ang kahit anong pahiwatig dito, huwag mong sisihin ako kung pupunta ako sa inyong kampo ng Xiongnu upang ipakalat ang tungkol sa iyong pakikipagsabuatan sa akin sa pagsunog ng langis. Hindi ko gagawin iyon, hindi ko gagawin iyon. Tiyak na hindi ko gagawin iyon. Ano, may nakuha ka na bang impormasyon? Edesete, hayaan mong makita ko ang reaksyon mo. Ang grupong ito ng mga Hans ay nandito lang sa pagkakataon. Ngunit ngayon, ang malaking kampo ng mga Hans ay kapos sa supply. Pinipilit nilang magpadala ng supply ang mga sundalo sa hangganan. Kung hindi, aabot na ang labanan sa mga pader ng lungsod. Nagpapadala ng supply ang mga sundalo sa hangganan sa mga Hans. Ang Dakin at mga Hans ay magkaalit na matagal na. Paano makakapagbigay ng supply ang mga sundalo sa kaaway? Inaatake ng Xiongnu ang kampo ng mga babaeng bilanggo. May mga tao sa mga sundalo na nag-uudyok dito. Nagbigay sila ng 100,000 sa kung supply sa Xiongnu. Sino ang mag-aakalang may mga ganitong taong walang takot sa mga sundalo? Sino ba ang hindi nakakaalam? Marahil alam ko kung sino ang taong iyon. Dapat sana ay ang mga tagamasid ng Hilagang Hukbo. Ngayon, ang tagamasid ng Hukbo, si Sujinsi. Tagamasid ng Hukbo, si Sujinsi. Sa mga nakaraang taon, kasama ang mga kapatid, nag-imbestiga ako sa iba't ibang lugar. Kahit na hindi gaanong marami ang nakuha, ngunit ang iba't ibang mga pahiwatig ay nagpapatunay na ang Hukbo ng Dingbei ay talo noong mga panahong iyon. At ang supply ng pagkain ay nabawasan ng kalahati. Lahat ito ay may kinalaman kay General Sujinsi. Ano naman kung siya nga si General Sujinsi? Kahit gaano pa siya kalakas, ano ngayon? Huwag kalimutan na nasa labas tayo ng biguan. Hindi makararating ang mga sundalo dito. Ang dapat nating unahin ay hindi ang matakot sa lakas ng kaaway, kundi ang dahan-dahang palakasin ang ating sarili. Kung mayroon tayong sapat na lakas, matatakot pa ba tayo? Hindi tayo dapat madaling matakot sa kaaway. Kailangan nating lumakas. Dapat nating ipagpatuloy ang paglipad ng bandila ng hukbo ng Dingbei. Sa lupain na ito, sobrang laki ng tiyan. Ang supply ng pagkain ay dapat doblehin kung kinakailangan. Maghanda ng 200,000 sako ng pagkain para ipadala sa kanila. Hindi tayo pwedeng sumuko ng ganito. May pagkakataon pa tayo. Tama, hindi tayo natatakot sa kanya. Akala ko, si Kiberda ay isang batang walang karanasan na gustong magpakitang gilas kay Shen Qingyao. Hindi ko inakala na ang kalaban ay hindi lang matapang at matalino, kundi kaya ring magkaisa ang mga tao. Dahil sa kakayahang ito, ang ilang tao noon sa hukbong Dingbei ay hindi rin ganoon kahusay. Noon, ako si Qin ay naging pabigla-bigla. Maraming naging pagkukulang. Umaasa akong mapagpasensyahan mo, kapatid Lin. Susunod, ako at ang mga kapatid mula sa hukbong Dingbei ay handang sumunod sa mga plano ni na Binibini at kapatid na Lin. General Qin, masyado kayong magalang. Tayo ay magkakasama sa iisang bangka. Hindi na kailangang paghiwalayin pa. Ang pinakamahalaga ngayon ay magplano tayo ng maayos. Una sa lahat, kailangan natin ng isang ligtas at matatag na lugar para tahimik na umunlad. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dyan, kapatid Lin. May isang lambak sa likod ng nayon. Hindi lang ito matatagpuan sa isang mapanganib na lugar, kundi ang mga daan papasok at palabas ay talagang tago. Sa ngayon, may daan-daang mga mamamayan na naninirahan doon. Ayos, doon na natin itakda.
Sunod ay ang pagpapalakas ng ating kakayahan. Ang lakas na ito ay hindi lang tungkol sa sariling kakayahan ninyo. May mga sundalo pa. Kaya, kailangan kong magpadala ng tao para hanapin ang iba pang mga nakatago na mga tao. Mga mamamayan, ipunin silang lahat. Walang problema dyan. Alam namin kung saan may mga nakatago sa loob ng daang milya. Klaro sa amin iyon. Iwanan niyo na sa amin ang bagay na ito. Sa ngayon, ang mga pagkain sa lambak ay talagang medyo kulang. Kung magkakaroon pa ng mga dumarating na mga tao, tiyak na magiging malaking problema ang pagkain. Talagang malaking problema ang pagkain. Ngunit sa ngayon, may isang pagkakataon na makapagbigay sa atin ng sapat na supply ng pagkain. Anong pagkakataon? Kailangan mong atakihin ang mga sundalo sa gilid at ibigay ang supply na ito sa mga Xiongnu. Tama ang ideya. Basta makuha natin ang mga pagkain na ito. Hindi lang natin matutugunan ang problema ng kakulangan sa pagkain sa loob ng maikling panahon. Mas mapapahina pa natin ang mga Han at ang mga traidor sa hukbong hangganan. Pero kung kukunin natin ang mga pagkain na ito, parang kumuha ng pagkain sa bibig ng tigre. Siguradong magbabalikwas ang mga Han ng matindi. Tiyak na may panganib. Ngunit bakit? Kailangan nating ilagay ang panganib sa ating sarili. Sa oras na iyon, basta tayo'y hindi sinasadya, ay mag-iwan ng mga bakas patungo sa mga sundalo sa hangganan. Hayaan na lang silang maglaban-laban. Dahil sa pag-atake ng mga Xiongnu sa kampo ng mga babaeng bilanggo, may mga tao mula sa mga sundalo sa hangganan nakasangkot. Bakit hindi umaga o gabi? Kundi ako pa ang bagong dinala sa kampo ng mga babaeng bilanggo. May kaugnayan kaya ito sa nangyari. Ang orihinal na may-ari ay inakusahan ng walang dahilan at dinala sa kampo ng mga babaeng bilanggo. Pagkatapos ay may mga tao sa hanggahan na may dalang 100,000 sako ng bigas na nakipag-ugnayan sa mga Xiongnu upang atakihin ang kampo ng mga babaeng bilanggo. Lahat ng ito ay tila isang masalimuot na sabuatan. Mula ngayon, lahat ay susunod sa mga plano at utos ni Kibarda. Mahal na ginang, maaasahan ba talaga ang pamilya Kibarda? Tio Qin, maaaring ang pagtitiwala sa kanya ang ating pinakamalaking pag-asa. Mahal na ginang, kailangan ko ng angkop na dahilan. Tio Qin, tingnan mong mabuti, sino ang kahawig niya? Magandang itsura. Matipuno ang kilay at maliwanag ang mga mata. Kung mapapaganda pa siya, tiyak na magiging isang kagalang-galang na binata. Siya. Kinshu, malinaw na ba ngayon? Senyorita, pero hindi naman siya isa sa mga kilalang prinsipe. Baka aksidente lang iyon. Kahit na planado na ang aksidente, hindi pa rin madali kapag isasagawa na talaga. Lalo na kung balak nating agawin ang mga pagkain mula sa mga Xiongnu. Ang bilang ng tao ang pinakamalaking problema. Bakit? Kulang ba tayo sa tao? Mukhang mahirap ang plano sa pag-agaw ng pagkain. Kahit magtagumpay tayo, malaki pa rin ang magiging kapalit. Baka dapat itigil muna ang plano sa pagnanakaw ng pagkain. Hintayin natin na makapag-ipon ng sapat na lakas bago magplano. Gusto nating mag-ipon ng lakas upang makaakit ng mga nakalikas na tao at lumakas. Ang sapat na pagkain ang pinakamahalagang garantiya. Kaya't kailangan talagang ipatupad ang plano sa pagnanakaw ng pagkain. Miss, mga kapatid ng manok, dahil hindi natin maangkin ito ng basta-basta. Mas mabuti pang gumamit tayo ng talino. Paano natin gagamitin ang talino? Ang paglalagay ng gamot ito ay isang uri ng damo na matatagpuan lang dito. Kapag sinunog ang usok nito, ay kayang magpatulog ng isang tao ng isang araw. Kaya tinatawag ito ng mga tao rito na damo ng antok. Tama, napakalakas ng damong ito. Noong nakaraan, napaligiran kami ng 2 sundalong Xiongnu. Umabot sa pag-apoy ng damong ito, na pinatulog ang lahat ng mga sundalong Xiongnu. Kaya nakatakas kami. May isang banayad na amoy ng halamang gamot, na hindi masakit sa ilong. Sa halip, medyo malambot ang amoy. Bakit hindi subukan? Subukan mo dito. Ikaw, bata ka. Hindi mo naman balak na linlangin kaming lahat, di ba? Nandyan na ang mga Han sa labas, di ba? Tamang-tama, makikita natin ang epekto. Itong mga damo, sunugin mo. Mas makapal ang usok, mas maganda ang epekto. Hintayin natin at tingnan ang epekto. Nagtagumpay. Dapat bang ibigay ng 7 magkakapatid ang lahat ng ito? Hindi, ang mga sundalong ito ng Xiongnu ay mga tao ni Batu. Sadyang iniwan ko ang mga ito para sa kalaban. Para maging maginhawa ang mga susunod na hakbang. Kung papatayin natin silang lahat, babalik si Batu na walang kasama. Maaari bang mabilis na makuha ang ganitong tuyong damo? Ang epekto ng tuyong damong ito ay talagang higit pa sa aking inaasahan. Ang bakuran ay talagang isang maluwag na espasyo. Isang piraso ng magaspang na damo ay makakagawa ng ganitong epekto. Talagang ito ang pinakamahusay na tulong para sa plano ng pagnanakaw ng ani. Bumalik ako sa lambak ng magdamag upang mangolekta. Babalik ako bukas ng umaga. Mukhang wala ng problema. Nakakaintriga, bakit ganito ang araw ngayon? Bakit ang lalim ng tulog mo? Ngayon ka lang nagising. Baka may ginawa na naman kung ano yung buhay na hari.
Bilisan mo, bumangon ka na. Umalis na tayo agad dito. Nakakatakot ng manatili pa rito. Baka bigla na lang tayong mamatay nang hindi natin alam. Hindi ko alam, Qin, kung sapat na ito. Salamat sa iyong pagsusumikap, General Qin. 3 malalaking sako ng dayami ay sapat na. Ginoo, umalis na kagabi ang buong pangkat ng suplay mula sa Hilagang Tarangkahan. Alam ba ito ni Zhao Qingkang? Hindi niya alam. Ayon sa balita ng ating kasamahan doon, si General Zhao ay nagkasakit ng trangkaso. Nasa kama na ako ng ilang araw. Isang taong malapit ng mamatay. Mas mabuti pang mamatay na siya. Sa ganyang paraan, makokontrol ko ng lubos ang 300,000 na sundalo sa hangganan. Ang mga babaeng bilanggo na inalagaan ng Ginoo ay medyo hindi mapakali. May ilang beses na silang nakipag-away sa mga kapatid natin sa ilalim, babala sa Choshan Bridge. Kung hindi mo maayos ang mga tao, lahat kayo ay dapat umalis sa Biguan City. Handa na ba kayo? Handa na. Umalis na. Hindi alintana kung saan dumating ang supply ng pagkain. Tayo ay pupunta sa Duanyon Valley. Kapag natanggap ng mga Xiongnu ang supply ng pagkain, tiyak na babalik sila sa malaking kampo sa pamamagitan ng Duyon Valley. Kailangan lang nating hintayin na pumasok ang konvoy ng supply sa Duyon Valley, habang kumakalat ang usok ng nakatulog na damo. Sa oras na iyon, madali na nating makukuha ang mga supply na ito. Hindi pa dumadaan dito ang konvoy ng mga manok. Dito tayo magpahinga at maghintay ng balita. May ulap na nagtatakip. Ang usok ng bulaklak na nakatulog ay mas madaling hindi mapansin. Ito ay talagang tamang panahon, tamang lugar at tamang tao. Kung hindi natin madadala ang mga supply, ako na ang bomba. May 5 milyang distansya ang konvoy ng supply mula dito. General Qin, ikaw at General Shen, kasama ang mga veterano ng Dinginbi Army ay nakatago dito. Kapag pumasok na ang lahat ng kargamento sa lambak, agad na susunugin ang mga damong nakakaantok sa bibig ng lambak. Kapitway, dalhin mo ang iba at sumama sa akin sa lambak. Lahat maghanda ng proteksyon. Maghihintay tayo dito. Dapat nating takpan ang ating ilong at bibig. Sa katunayan, ang tubig at damo ay walang pinipiling kaaway o kaibigan. Kung sakaling makalanghap tayo ng hindi sinasadya, baka mauna pa tayong bumagsak bago pa ang kalaban. Tayo pa ang maubos bago sila. Bilisan ang pagpaypay. Sindihan na. Mukhang may kakaiba sa hamog sa lambak, Ginoo. Normal lang na maraming hamog sa Duanyon Valley. Ang duwag mo naman, pinatatakot mo lang ang sarili mo. Mag-ingat ka, baka magulat ka sa sarili mo. Hala, bakit may bahagyang amoy? Hindi maganda. May ambush, bilis. Bilis, umatras. Bilis, umakyat at dalhin ang karwahe. Buti na lang ang espesyal na katangian ng sleeping grass. Ang usok na nalilikha sa pagkasunog ay para lang sa mga tao. Wala itong anumang epekto sa mga hayop. Kung hindi, paano naming maililipat ang napakaraming supply? Napaka-imposible naman. Ilahin niyo ang karwahe at lumiko. Iugnay ang lahat ng karwahe gamit ang lubid. Sabay-sabay kolektahin ang mga sandata ng mga Huns. At patayin ang mga Huns na ito. Bakit hindi natin pinapatay ang mga bihag? Wala akong ganong awa. Ngayon, hindi ko sila papatayin para sa bagong taon. Nagawa na ni Ginoong Ji ang lahat ng mga sundalong Xiongnu. Walang natirang buhay. Noong nakaraan, ang mga Xiongnu ay naghasik ng lagim. Sa hinaharap, gusto kong makita silang tumakas mula sa Jing. Ang mga ito ay kanyang mga tauhan. Dinala niya sila mula sa kampo ng mga babaeng bilanggo. Pinuno ng Biguan City. Ikaw, hindi ba't sinabi mo na basta makarating tayo sa Biguan City, mawawala ang ating mga kasalanan, at makakapasok sa mga sundalo sa hangganan? Ngunit ngayon, tingnan mo, mula nang dumating tayo sa Biguan City, ilan na ang namatay sa atin? Ako ang bahala sa inyo, hahanapan ko ito ng hustisya. Chu Shanqiao, naalala mo ba kung ilang beses mo nang sinabi ang mga salitang iyan? Walang galang, Ling Shuang. Dinududa mo ba ako? Ang mga tauhan ng pinuno ay naging padalos-dalos. Huwag nang maulit. Pagdating ng umaga, pupuntahan ko ang kagalang-galang na tagapamahala ng hukbo. Hihingin niya ng paliwanag ang lahat sa atin. Naghihintay sa tawag ng nakatataas. Si Cho Shanqiao ay narito upang bumati. Ano ang dahilan ng kanyang pagdating? Ginoo. Ayon sa balita, may ilang babaeng bilanggo na naman ang napatay kagabi. Tinatayang siya ay narito upang humiling na ikaw ang maghatid ng katarungan. Mga babae lang naman iyon. Hindi ba't dapat lang na maglingkod siya? Kung hindi susunod, parusahan na lang.
Ginoo, ang mga pagkaing ipapadala natin sa Xiongnu ay inagaw at ang mga Xiongnu na nagbabantay ay pinatay at pinugutan ng ulo. Si Zhao Qingkang ang gumawa nito. Ayon sa ulat ng mga espiya na nagbabantay, ang kumuha ng mga pagkain ay si Shen Qingyao mula sa kampo ng mga babaeng bilanggo. Ipag-utos mo kay Shen Qingyao na agad magpadala ng mga sundalo para lipulin sila. Ang mga tauhan ni Shen Qingyao ay susunod sa utos. Sandali lang. Nasa labas pa ba si Chu Shanqiao? Naghihintay pa rin siya sa pag-anyaya ng inyong karangalan. Sa kasalukuyan, ang lungsod ng Biguan. Ako at ang General Zhao Qingkang ay magkatimbang ang lakas. Kung magpapadala pa tayo ng mga sundalo para lipulin si Shen Qingyao sa ganitong panahon, tiyak na magpapakita ako ng kahinaan. Kaya sa ngayon, si Chu Shanqiao at ang ilang daang babaeng sundalo niya ay ang pinakamainam na sandata, kahit mamatay lahat ng mga babaeng iyon sa labas. Hindi ako malulugi kahit kaunti. Bukod pa rito, matagal nang magkasama sina Chu Shanqiao at Shen Qingyao. Tiyak na may kaunti siyang alam tungkol sa kanya. Gamitin ang Choshan Bridge para harapin si Shen Qingyao. Mukhang ito ang pinakaangkop na paraan. Bakit hindi ako hanapin ang Choshan Bridge para sa aking mga tauhan? Humihingi ng tulong mula sa iyo, Ginoo. Ginoo, dinala ko ang mga babaeng bilanggo sa ilalim ng iyong pamumuno. Nais kong makatulong sa iyo. Ngunit sa ngayon, may mga tao sa hanggahan na nanlilibak sa amin. Naway bigyan mo kami ng katarungan, Ginoo. Ano, talagang may ganitong bagay? Itong bagay na ito ay ako ang magpapasya para sa inyo. Ang mga taong nang api sa inyo ay dapat parusahan ng mabigat. Hindi ko sila palalagpasin. Talagang hindi ako niloko ng Ginoo ng mga tagamasid. Kung ang Ginoo ng mga tagamasid ay makikialam, hindi lamang ako makakatayo sa hukbo sa hangganan. Salamat, Ginoo. Sa mga nakaraang araw, may isang grupo ng mga sundalo sa labas ng Biguan City na nagwawala. Ayon sa balita, ito ay binubuo ng isang grupo ng mga babae para kay Shen Qingyao. Sa pagkakataong iyon, sinakop ng mga Xiongnu ang kampo ng mga babaeng bilanggo at hindi nila naalis si Shen Qingyao. Ang mga ganitong tao, hindi dapat pinapayagan na manatili. Dapat silang alisin. Hindi mo alam kung sino ang mga taong ito. Ginoo, siguro nahulaan na po ninyo. Itong grupo ng mga tao. Malamang sila ang ilan sa mga tumakas mula sa kampo ng mga babaeng bilanggo. Tama, gaya ng hinala mo. Sila nga ang mga tumakas mula sa kampo ng mga babaeng bilanggo. At ang namumuno sa kanila ay walang iba, kundi ang dati mong kakilala, si Shen Qingyao. Talaga siya, natatakot na ba siya? Hindi natatakot ang iyong lingkod, Ginoo. Mangyaring ipasa sa akin ang bagay na ito upang asikasuhin. Tiyak na papatayin ko si Shen Qingyao. Ayos, hahaha. Kung matagumpay na maisakatuparan ni Kapitan Kiao ang bagay na ito, hindi lamang ako maghahanap ng katarungan para kay Kapitan Kiao sa harap ng lahat. Pagsususpinde sa iba, masusuguro ko ring irerekomenda si Kapitan Kiao na itaas bilang Xiaowei. Nagpapasalamat po ako, Ginoo. Hindi dapat ipagpaliban ang mabuting gawain. Agad kang magdala ng mga tao palabas ng lungsod. Siguraduhin matapos agad ang bagay na ito. Dalhin mo ang aking palatandaan. Magpadala ng tao upang sumama kay Chu Shanqiao. Kung si Chu Shanqiao ay hindi magtagumpay, agad siyang alisin at kunin ang kanyang mga tao. Ang demonyong si Su Jinsi. Gumamit siya ng 200,000 kaban ng pagkain para tulungan ang kalaban. Ano ang pinagkaiba niya sa isang traidor ng bayan? Huwag magalit, General. Bagamat si General Su Jinsi ay tumulong sa kalaban, buti na lang at si General Shen Qingyao ang sumabat sa mga pagkain. Kung hindi, napunta sana ang 200,000 kaban ng pagkain sa mga Xiongnu. Sa hilagang hangganan, mas magiging mahirap ang ating sitwasyon. Hindi nakakagulat na si Shen Qingyao ay anak ng Duke ng Dingbi. May dala siyang estilo ng kanyang ama sa larangan ng digmaan. Tama, kahit na si General Shen ay babae. Ngunit ginamit ang mga ulo ng Xiongnu para gumawa ng estatwa. Ang ganitong gawain, tiyak na ikinahihiya ng maraming lalaki. Ngunit tiyak na magdudulot ito ng matinding pagsalakay mula sa Xiongnu. Kahit si Su Jinsai ay tiyak na magtatago at magpapadala ng tao laban kay General Shen. Hindi natin maaring hayaan na mangyari ito. Si Shen Qingyao na bata ay nasa panganib. Simula ngayon, magpapadala tayo ng mga patrol sa labas. Sa harap, tututok tayo sa galaw ng mga Xiongnu. Sa likod, hanapin niyo ang mga bakas ni Shen Qingyao at ng kanyang grupo. Susundin ko ang utos. Ano nga ba talaga ang tungkulin natin, Commander? Simple lang ang misyon. Hanapin si Shen Qingyao. At si Shen Qingyao ay hindi pa namatay. Sinabi ng pangunahing tagamasid, basta magawa natin ito ng maayos. Lahat ng ipinangako niya sa atin ay tutuparin niya. Linisin ang mga kasalanan. Pumasok sa hukbo. Mula ngayon, makakapag-normal na tayong buhay. Ang galing, leader. Sana hindi na ulit mangyari ang nangyari dati. Na nangangako lang pero hindi tumutupad. Yesue, Ling Shuang. Hindi mo ako pinaniniwalaan. Paano ako maniniwala sa iyo, pinuno, naghahanap ka ng kapahamakan? Wala akong masama, tulungan mo akong tumayo.
Pinuno, susundan ka namin. Ito ang pinakamalaking tiwala. Pero tahimik ka sa akin. Sinabi ko na sa inyo. Basta't maayos na matapos ang misyon na ito. Ang Ginoo ng pagsubok ay tutuparin ang pangako. Ito rin ang aking pinagsikapan. Nahilingin sa Ginoo ng pagsubok. Ngunit ikaw ay paulit-ulit na hindi nagtitiwala sa akin. Kung ganon, pumipili akong umatras at humanap ng sariling daan. Umalis sa hilagang hangganan. Nang hahasik ang mga Huns, umalis ka para sa iyong sariling kaligtasan o para sa iyong sariling kapahamakan. Kaya't huwag nang mag-alala, Ginoo. Tayo na. Maaari kang umalis, ngunit hindi mo sila maaaring isama. Huwag mong gawing masyadong mahirap ang sitwasyon sa Choshan Bridge. Siguraduhin ninyong napag-isipan niyo na ito. Kapag pinili ninyong sumama sa kanya, kaaway ko na kayo, ako si Chu Shankiao. Patayin! Ang kaguluhang ito, matatapos lang kapag napatay kita. Umalis ka na, dali. Wala akong kinabibilangan. Mag-atras. Habulin, huwag silang palampasin. Jiboda, hindi ka naman nag-usap sa general buong gabi, di ba? Paano mo nalaman? Ang bahay na ito ay umuugong buong gabi. Paano ko hindi malalaman? Pumasok ka na sa loob. Kahit na lumaki ako kasama si Shen Qingyao, tulad ng magkapatid, nangako pa tayong magkasama tayong pakasalan ang iisang lalaki. Hindi magkakalayo. Pero ikaw, sana naman ay pinaghanda mo ako. Alainan. Ikaw, magdamag ka ng ginagawa ito. Ang bagay na ito ay tinatawag na bamboo crossbow. Ang tibay ng berdeng kawayan ay pinagsama sa higpit ng lubid. Kapag ito ay pinakawalan, 3 berdeng kawayan ang agad natatakbo. At ang distansya ng pagbaril ay hindi bababa sa 30 hakbang. Napakalakas ng kapangyarihan nito. At ang distansya ay napakalayo. Kung tamaan ka nito, hindi ba't parang naglalaro lang ng huwahulu yan? Huwag mong hawakan. Ang katas na ito ay mula sa makamandag na baging sa bundok. Isang patak lang, tiyak ang kamatayan. Nakakatakot na nga ang bamboo crossbow. Ngayon pati sa bamboo sword. Pinahiran pa ng lason mula sa makamandag na baging. Talagang gusto nilang lipulin ang mga Xiongnu. Maaari ko bang subukan? Itutok sa harapang pader ng kahoy. Pindutin lang ang pangunahing board. Ang lakas nito. Kahit ang makapal na pader ng kahoy ay kayang pasukin ng malalim. Kung isa itong sundalo ng Xiongnu, diretso na sanang makakalusot ito. General, anong nangyari? Walang anuman, kanina lang. Sinubukan ko lang ang armas na ginawa ni Giboda. Sinubukan ang armas. Uy, bakit nandito ka? Kumusta, gaano kalakas? Nakakagulat ang lakas, sobrang ganda. Pinagsama ang langis at halamang pampatulog sa palayo. Kapag itinapon at nabasag, sumabog agad. Kasabay ng usok mula sa nasusunog na damong pampatulog, ay kayang agad na pahinain at patulugin ang maraming kalaban. Matapos ang ilang araw ng pagsubok, sa wakas ay may resulta na rin. Kahit hindi pa natin kayang gumawa ng pulbura ngayon. Pero ang biglaang pagsiklab ng langis, ay tamang-tama para mailabas ang buong bisa ng damong pampatulog. At dahil dito, kahit paano ay may panlaban na tayo para sa ating kaligtasan. Sana ay makatagpo muli ng mga sundalong Xiongnu. Hindi na katulad ng dati na puno ng pag-asa ngunit kulang sa lakas. Ngayon, gamit ang King Zulian mo at ang apoy na langis na nakakalito. Kahit na makipaglaban sa 100 tao mula sa Xiongnu, hindi tayo matatakot. Ngayon ay maaari na tayong agad na mag-ayos ng maaasahang tauhan. Para simulan ang malawakang paggawa ng mga ganitong armas. Mabilis. Bilisan pa, sa labanan, lakas ang mahalaga. Kung hindi mo mapatay ang kalaban, pwede mo silang mapagod hanggang mamatay. General, sa ganitong tindi ng pagsasanay, baka hindi kayanin ng katawan niya. Hayaan mo na siya. Gusto niyang maging mas malakas. Ang magagawa lang natin ay suportahan siya. Hindi maiiwasan. May nangyari, kapatid na manok. May sitwasyon sa labas ng nayon. Anong sitwasyon? Isang grupo ng mga babae ang sumugod sa nayon. Parang tinutugis sila ng mga tao. Sa labas ng Baguan City ngayon, nang aabuso ang mga Xiongnu. Isang grupo ng mga babae ang lumitaw dito. At sila ay pinapalayas. Baka ang general ay isa sa atin. Baka malaman natin kung pupunta tayo at tingnan. Ipaghanda ang mga tao sa lambak para sa laban. At ilagay din ang mga nagawang pang-atsara na pang-aram. At mga lalagyan ng langis. Sa mga kagubatan sa labas ng lambak. Para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Ang babae ni Guru Chen na humihingi ng pilak ay nakaupo sa gitna ng mga tao. Ang pangalan niya ay Ling Shuang. Isa siya sa mga tao ni Chu Shankiao. Bakit nandito ang grupong ito ngayon? Tingnan muna natin ang sitwasyon. Nahiwalay ba sila dahil sa pag-atake ng mga Xiongnu? O may iba pang dahilan? Baka dapat tayong lumabas para subukan sila. Hindi pwede, hindi pa natin alam kung kaibigan o kalaban sila.
At saka may mga humahabol pa rin sa kanila sa labas. Tingnan muna natin ang sitwasyon bago magdesisyon. Ginoo, ano po ang gagawin natin ngayon? Magpatuloy tayong tumakbo, ganito na lang sila kasigasig sa pagtugis sa atin sa Chu Mountain Bridge. Ang dahilan lang naman ay natatakot silang mahanap natin sina General Shen. Pero napakalawak ng labas ng Northgate City. Paano naman natin mahahanap sina General Shen? Mahahanap natin sila. Ang mga taong bayan dito ay sabay-sabay na inilipat papunta rito. Kung tama ang hinala ko, nandito dapat sina General Shen. Ang paglilipat ng mga taong bayan ay parang patibong. Kahit si Lin Shuang na tumatakas ay napansin ito. Mukhang hindi na ito magtatagal. Malamang mapapansin din ng mga Xiongnu. Tila, kailangan pang maging mas maingat sa paglipat ng mga tao. Lin Shuang, hindi ka na makakatakas. Jin Tieshan, dalhin mo ang mga tao at kumuha ng ilang lata ng gasolina. Dumaan sa ilalim ng lupa papunta sa labas. Hintayin ang tamang pagkakataon at itapon ito. Naiintindihan ko na gusto mong iligtas sila. Mahina ang ating lakas. Ang grupong ito ng mga babaeng sundalo ay isa ring makapangyarihang puwersa. At kailangan talagang mamatay si Chu Shanqiao. Bumangga sa pinto at sumugod kayo. Palibutan niyo ako. Ginoo, lalabas kami at lalaban na. Hindi pa tayo pwedeng mamatay. Kahit na mamatay, kailangan mag-iwan ng isang tao. Sabihin kay General Shen ang tungkol sa balak sa Choshan Bridge. Anong balak? General Shen. Narito ang isang lagusan. Mabilis, umalis na kayo. Bumetre sa akin si Lin Shuang. Ngayon ang iyong kamatayan. Bakit kailangang pumatay ng Chu Shanqiao sa sarili niyang tao? Eh ano naman kung ganun? Ang mga nagtaksil sa akin ay dapat mamatay. Hindi ko akalain. Nandito ka pala. Talagang walang hirap na natagpuan. Nakuha ng walang pagsisikap. Si Shen Qingyao ay magiging araw ng iyong kamatayan. Hindi ka ba nahihirapan magsinungaling? Kiboda, bakit hindi ka pa namatay? Hanggat buhay ka, hindi ako mamamatay. CJ. Mukhang, natalo na si Nong Ying. Pero dahil nandito kayong lahat, wala nang makakaalis dito ngayon. Ikaw ba ang nagpadala sa babaeng sundalo na iyon? Gawin na natin ito, saka na ang paliwanag. Simulan na. Anong klaseng kalokohan to? Lintik ka, Shen Qingyao, kung hindi kita mapapatay. Hindi mawawala ang galit ko. Bakit ka pa nakatayo dyan? Bilisan mo at alisin mo ang nakakainis na usok na yan. Lahat ng tao, lumabas kayo. Pabilisin ang paglibot sa nayon. Hindi ako naniniwala na mananatili ang puting ulap na ito. Hintayin lang na mawala ang puting ulap. Agad na magsimula ng paghukay sa lupa. Shen Qingyao at ang iba, bilisan. Takpan ang ilong at bibig. Huminga ng mabuti. Siguradong papasok si Chu Shanqiao kasama ang mga tao. Sa oras na iyon, tiyak na hindi maitatago ang lagusan. Mukhang kailangan talagang patayin si Chu Shanqiao. Kung hindi kapag na-expose ang lagusan. Napakadelikado na noon. Mabilis, punasan mo. Huwag magpahawa sa epekto ng drogang sleepy grass. Agad na mag-ayos ng tao sa labasan na ito. Mag-set up ng ilang mga arko ng kawayan. CJ, dalhin mo ang ilang tao na may dalang mga lalagyan ng langis at umiikot sa nayon. Kapag may senyales ng pag-atras sa tulay ng Choshan, itapon ang mga lalagyan ng langis. Subukan mong iwanan silang lahat. Bagamat dito ay makakapagbigay tayo ng sorpresa sa tulay ng Choshan. Nagkaroon ng ilang mga nasugatan at namatay. Pero kapag bumalik si Chu Shanqiao sa dati niyang dinaanan, at makatakas muli dito, baka lalo pa tayong magkaproblema sa hinaharap. Mga inutil, puro kayo walang silbi. Ano pang hinihintay ninyo? Pumasok kayo at halughugin ninyo, kahit gibain pa ang bahay na ito. Kailangan ninyong mahanap silang lahat. Pinuno, may isang lagusan dito. Habulin mo sila papasok. Gawin ang lahat ng paraan, basta mahuli mo sila. Pinuno, ang lagusan na ito. Wala naman talagang nakakaalam ng sitwasyon sa loob ng lagusan. Paano kung may mga nag-aabang sa loob? Talagang para kang nag-aalay ng ulo. Tumahimik ka, ikaw ang unang bababa. Narito na, lahat, maghanda kayo. Walang problema, maaari nang lumabas. Agad kayong magkalat at maghanap sa paligid. Tiyakin na walang problema. Bumalik kayo at iulat sa akin. Mukhang hindi na natin mahihintay ang paglitaw ng burol para umatake. Lahat, sumugod kayo. Patayin sila. Aba. Bumalik. Ang Choshan Bridge ay ganoon. Kalaki. Paano natin siya mahihila mamaya?
Suwail. Hongling, ano ang gagawin natin ngayon? Magretiro, umalis muna dito at mag-isip ng susunod na hakbang. Shen Qingyao, hintayin mo ako. Bumalik ka na. Mabilis, takpan ang ilong at bibig, sumunod ka sa akin. Pinuno, dito. Pinuno, bakit hindi tayo bumalik para iligtas sila? Mabilis, umalis na tayo. May oras pa para makatakbo. Pero kung mahuli tayo ni Shen Qingyao, pagdating ng oras, kahit gusto mong tumakas, hindi ka na makakatakas. Sa huli, hindi pa rin natin napigilan ang lahat na umalis. General, anong gagawin natin sa mga babaeng ito? Ano pa nga ba, bilisan ninyong maghanap ng lubid. Itali ninyong lahat sila. Hayaan si kapatid Jin ang bahala sa kanila. Sakto at kulang tayo sa mga sundalo. Hindi ko akalaing si Chu Shanqiao pa ang magdadala sa akin ng ganito karami. Babaeng sundalo, Qin Taishan. Anong utos ng kapatid na Qin? Magpadala ng isang kapatid pabalik para makakuha ng tao. Papasok sila para tumulong. Mayroon pang ilang babaeng sundalo sa tunel. Magpadala rin ng tao para ilabas sila. CJ! Pinuno, ano ang dapat nating gawin? Bumalik sa Biguan City at hanapin ang tagamasid. Basta't makapagpadala ang ginoong tagapangalaga ng mga sundalo. Tiyak na mamamatay si Shen Qingyao. Maaari pa ba tayong makabalik sa Biguan City? Hindi na kayo kailangang bumalik. Sino ang tao sa Choshan Bridge? Talagang isa kang walang silbi. Ang misyon na ibinigay sa iyo ng ginoong tagapangalaga ay hindi mo natapos. Sa halip, naubos mo ang lahat ng tauhan. Sa tingin mo, kailangan pa ba ni ginoong tagamasid ng isang walang silbi tulad mo? Ginoong tagamasid, mga kapatid, pwede niyo ba akong bigyan ng isang pagkakataon para makaharap si ginoong tagamasid? Bigyan niyo ako ng dahilan. Buhay pa si Jiboda. Inutusan ako ng ginoong Jianjun na kunin ang kanyang buhay. Noong pagkakataong iyon, nagkamali ako. Totoo ba ang sinasabi mo? Tiyak na totoo. Tanging ako lamang ang nakakaalam kung nasaan si Kibada. Kung maayos ito, siguradong malaking tagumpay ito para kay Kibada. Basta't maiiwasan ang pagpatay ng mga taong nakasuot ng itim. Maaari ko ring makaharap si General Sujinsi. At magagamit ko ang pagkakataong ito para makabangon at makasama kayo. Hayaan mong personal na ipasa ka ng Ginoo. Mukhang hindi balak ng mga taong ito na hayaan akong mamatay. Ang babait na babae ay may mataas na alertness. Tunay na matindi ang pag-iingat niya sa usaping pagpatay kay Ginoong Jianjun. Huwag mong isipin na hindi ko alam ang nasa isip mo. Huwag kang maging naive kung tama ang hinala ko. Dapat ay naroon si Kiberda sa nasabing na yon. Hahaha, napaka-naive. Anong ibig mong sabihin? Anong ibig mong sabihin? Akala mo ba talaga ay naroon si Kiberda sa nasabing na yon?